Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa kabila ng mga panibagong pangaharas ng China. Sinabi niya yan ngayong anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na isa sa basehan ng Pilipinas sa pag-iit ng teritoryo at soberanya sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa mga nakalipas sa linggo, panibagong mga insidente na agresibong aksyon ang ipinamalas ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mula sa paglapit ng helicopter ng China sa mga Pilipinong nangingisda sa Rosal Reef o Iroquois, peligrosong pagharang, pagbangga at pag-water cannon pa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. At pinakahuli, ang bagong insidente ng panglilaser sa barko rin ng BFAR. Ang nakababahala pa ayon sa Philippine Coast Guard, kung dati-rati pang Coast Guard o militia vessel lang ang mga barkong gamit ng China sa pangaharas, ngayon Chinese Navy warships na at nasa pangulo na raw kung tatapatan ito ng mga barko ng Philippine Navy. Sagot ng Pangulo, sa kabila ng pangaharas, hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa West Philippine Sea. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Matatandaan nung isang linggo lang, sinabi ng National Task Force on the West Philippine Sea na posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. Pero sabi ngayon ng Pangulo, walang magbabago sa diskarte ng bansa sa West Philippine Sea at hindi kailanman magiging bahagi ang bansa sa paglala ng tensyon sa rehiyon. Ang pahayag ng Pangulo kasabay na ika-42 anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na siya itinuturing na saligang batas ng karagatan na layong magtakda ng mga karapatan at maiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ito rin ang isa sa mga basehan ng Pilipinas sa pagitan ng teritoryo at soberanya nito sa West Philippine Sea. As it upholds its lawful claim to its maritime entitlements, the Philippines has continued to engage coastal neighbors through discussions on the delimitation of the exclusive economic zone, the continental shelf, and the extended continental shelf measured from lawfully drawn baselines where these maritime zones may overlap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.